Hello, magandang araw sa inyong lahat. So, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung naging buhay ko bago ako makarating dito sa Japan. Kung gusto mong makinig sa kwento ko, diyan ka lang. Umupo ka, makinig ka, at kikwentuhan kita. Hindi naman talaga naging madali yung buhay ko bago ako makarating dito sa Japan. Dumaan din ako sa maraming trabaho, maraming hirap bago ko nakuha to. Fresh graduate ako noon, walang kasiguraduhan sa buhay. Pero ngayon, nandito na tayo sa Japan. Pero sa tingin ko, lahat ng hirap ng yun yung naging pundasyon ko kung bakit ako nandito. Pagka-graduate ko ng college, diretso apply na ako kung saan ako nag-OJT. Marami akong pinasok na sideline noon. Pinasok ko yung pagka-tricycle driver, pero nagta-tricycle lang ako kapag may free time ako. Pag kailangan ko ng baon sa school. Ang buhay pagka-tricycle driver noon, talaga siya madali. Maliit yung kita, pahig isang tuka. Pero sobrang marangal na trabaho. Kaya sa mga tricycle driver dyan, sa mga kasamahan ko noon sa Toda, si Entoda, saludo po ako sa inyo. Pinasok ko din nga pala noon yung pagiging waiter sa catering. Sobrang saya din noon. Kahit wala kaming experience nung kaibigan ko, tinanggap pa rin kami. Kaya salamat sa Barbie's Catering dahil bigyan mo kami ng isang oportunidad na makapagtrabaho dyan. Isa pa nga pala sa naging sideline ko noon yung pagsasayaw. Nung high school, sasayaw talaga, meron akong grupo hanggang college. Pero dahil sa nagkakaedad, kakaroon ng sarili-sariling priority sa buhay. Yung iba, mas piniling mag-aral. Yung iba, mas piniling magtrabaho para sa pamilya. Bukod sa pag-extra-extra sa mga TV ads commercial, naray ko din sumali sa mga TV game show. Sobrang nakaka-enjoy yun. Nagsimula kasi yun sa ate ko na sumali ng I Can See Your Voice. Yung ate ko kasi marunong kumanta. Tapos sumali siya. Hanggang sa pagsali niya, nanalo siya. Pagkatapos nun, yung nanay ko naman, sumali din sa may Ray Nanay naman ng Showtime. Ako yung napili na mag-guest dahil busy yung mga ate ko sa trabaho. Ako lang yung maraming oras sa amin. Dahil na-inspire ako sa kanila, tinry ko rin pumasok na mag-isa. Sumali ako ng I Can See Your Voice. Di ko rin maalala kung anong year nun. Pero masasabi ko lang sobrang saya nun. Sayang nga lang nung pumasok ako doon. 5 kami noon 5. Tapos sa 5 na yon, isa lang talaga yung mananalo. Akala ko, ako talaga yung unang matatanggal. Hindi ko akalain na nakarating pa ako sa pang-4, di ba? Muntikan pa tayong piliin na tayo yung singer. Sobrang galing natin magpanggap talaga. Kasi bago ako sumabak doon, nagpaturo din ako sa ate ko kung paano ba talaga paghawak ng mic, paano tumindig, 'di ba? Kumbaga kahit papaano sa panlabas pa lang pag umaura ka, ay, putek, parang anto marunong to. Siguro dahil doon kaya tayo tumagal sa stage. Isa pa sa naging sideline ko noon, yung pagiging extra. Pero saglit lang naman 'yun. Pero syempre, 'di ba, sideline pa rin 'yun. Naranasan natin yung ganung bagay. Masaya rin na makita mo yung mga artista na napapanood mo lang sila sa TV. Ngayon, nakikita mo sila sa personal. Tsaka, nag-training din nga pala ako ng pagiging stuntman. Pero hindi natuloy. Dahil, ang layo eh. Biruin mo, sa QC pa yung training. Tapos, kada linggo meron. Layo. Nasa Cavite ako. Biyahe ako ng QC. Buong hapon yun. Sino magbibigay ng allowance sa akin? At ayoko naman din humingi sa mga ate ko. Sariling kagustuhan ko yun. Kung gusto mo talaga, gagawan mo ng diskarte sa sarili mo. Sobrang saya. Sobrang saya na naging buhay ko noon. At hindi ko yun pinagsisisihan na naranasan ko yung lahat ng yun. Dahil sobrang bibihira ng mga ganong pangyayari sa buhay na hindi dapat pinapalagpas. Kaya kung may gusto kayo sa buhay, huwag kayong matakot na i-grab yun. Biruin mo ako, fresh graduate, unang trabaho, tapos i-give up ko agad yon para sa mas magandang opportunity na binigay sa akin. Nakakatakot, pero kailangan mo rin kasi talaga minsan sumugal sa buhay. Kasi hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Hindi kong sinasabi sa kanila na bilog ang mundo. Kung nasa ibabaw ka, di mo ginalingan, di mo binigyan ng effort, pwede ka pa rin bumagsak or umikot sa ilalim. At yung mga nasa ilalim naman, todo effort, possible na balang araw, iibabaw din sila or giginhawa din yung buhay nila. Hindi perpekto ang buhay dito sa Japan. Pero masaya ako
dahil nakapunta ako dito sa sarili kong pagsisikap. Ayun lang. Paalam.